Sa sandaling matapos magsalita si Lin Moyo, ang hindi kilalang Stone Dragon ay nagsimulang atakihin siya gamit ang mga bato. Ang malalaking bato ay tumaas mula sa lupa at nagsimulang pumilibot kay Lin Moyo. Ang puwersa sa likod ng atake ay labis na malakas, at ang mga bato ay gumagalaw patungo kay Lin Moyo nang napakabilis kaya nahihirapan siyang umiwas. Sa loob ng ilang sandali, ang mga bato ay nagsimulang tumakip kay Lin Moyo mula sa lahat ng panig at gumalaw patungo sa kanya upang durugin siya. Ang skeleton armor ni Lin Moyo ay dahan-daang nababasag sa ilalim ng presyon, at ilang sandali lamang pagkatapos, ang lahat ng mga bato ay bumagsak kay Lin Moyo at ganap siyang tinakpan. Si Lin Moyo ay nakulong sa pagitan ng napakalaking mga bato. Gayunpaman, sa mismong sandaling yun, ang gintong kulay na enerhiya ay pumutok mula sa katawan ni Lin Moyo, na nagwasak sa mga bato sa kanyang paligid. Winasak ang mga ito. Tumingin si Lin Moyo sa Stone Dragon at sinabi, "Yun lang ba ang kaya mo?" Nang makita na si Lin Moyo ay ganap na walang pinsala mula sa kanyang atake, ang Stone Dragon ay lubos na nagulat at naguluhan na sinabi, "Paano ito posible? Hindi ka naging bato. Talagang natiis mo ang aking batas ng bato." Pagkarinig sa mga salita ng Stone Dragon, ngumiti si Lin Moyo at sinabi, "Isang elemental dragon lamang, at sa tingin mo ay purong dugong dragon ka? Sa panimula, walang pagkakaiba ka sa mga halong dugong dragon na aking pinatay." Habang sinasabi ito, itinaas ni Lin Moyo ang kanyang karit at nagpatuloy sa pagsigaw, "Duwag na nagtatago sa ibang mundo. Kung may tapang ka, tumawid ka sa harang ng mundo at lumaban ka sa akin ng harapan." Pagkarinig sa mga salita ni Lin Moyo, ang Stone Dragon ay sumigaw ng may galit at sumugod patungo kay Lin Moyo, sinasabing, "Paano mo ako maihahambing sa mga mababang nilalang na iyon? Ikaw na batang tao, dahil naghahanap ka ng kamatayan, tutuparin ko ang iyong hiling." Ang Stone Dragon ay handa nang maglunsad ng isa pang stone attack kay Lin Moyo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang laki ng Stone Dragon ay nagsimulang lumaki ng mas malaki kaysa dati, dahil ang mga nakapaligid na bato ay humihiwalay mula sa lupa at tumataas patungo sa kalangitan, direktang umiikot sa paligid ng Stone Dragon. Sa sandaling ito, ginamit ng Stone Dragon ang isang kasanayan na tinatawag na Giant, na naging sanhi ng lahat ng mga bato na magtipon sa isang punto sa kalangitan at bumuo ng isang higanteng kuko. Habang ang napakalaking kuko na ito ay nililikha, tumingin ang Stone Dragon kay Lin Moyo at sinabi, "Ngayon, pumunta ka sa impyerno." Isang higanteng kuko na ganap na gawa sa bato ang hindi nagtagal ay lumitaw sa kalangitan. Ang kuko ay napakalaki na tinakpan nito ang buong kalangitan, at sa sandaling ito ay nabuo. Sumugod ito patungo kay Lin Moyo nang hindi kapani-pani walang bilis. Ang presyon na inilabas ng kuko na ito ay napakalakas na nakakaapekto sa nakapaligid na kapaligiran. Tumingin sa nakakatakot na napakalaking kuko na ito, si Lin Moyo ay bahagyang naalarma at naisip, "Hindi, dapat kong iwasan ito. Ang enerhiya na dala ng higanteng kuko na ito ay sapat na upang patayin ako." Agad na naghanda si Lin Moyo na igalaw ang kanyang karit at ang kanyang katawan, ngunit hindi siya makagalaw. Nang makita ito, naisip niya, "Kailangan kong masira ang soul lock nito." Ngunit noon lamang, isang malakas na enerhiya ang lumitaw sa kalangitan, isang gintong kulay na space rift ang nabuo doon, at mula sa loob ng space rift, isang higanteng kuko na pag-aari ni Antares ang lumitaw at nag-hover sa itaas ng Stone Claw. Habang lumitaw ang kuko ni Antares sa itaas ng Stone Claw, inatake nito ng diretso, pinilit ito pababa sa lupa at winasak ito. Sa sandaling makita ng Stone Dragon ang kuko ni Antares, ito ay natakot at sinabi, "Ito ay isang nakahihigit na dragon. Bakit may ganitong pag-iral sa mundong ito?" Ang Stone Dragon ay labis na natakot kaya hindi ito makagalaw. Noon lamang, ang tinig ng Dragon Emperor ay nanggaling sa kanyang likuran, at sinabi niya sa Stone Dragon, "Panginoon ko, bakit hindi ka nagpapatuloy sa pag-atake? Hindi ba ang taong yun ay isang higanteng dragon lamang? Bakit ka natatakot dito? Bilisan mo at patayin ang taong yun." Ang Stone Dragon ay natakot na matapos maramdaman ang presensya ni Antares. Pagkarinig sa mga salita ng Dragon Emperor, tiningnan nito ng masama ang Dragon Emperor at sinabi ng kinakabahan, "Tumahimik ka. Ano ang alam mo?" Sa sandaling iyon, ang kuko ni Antares ay lumitaw ng mas malayo mula sa rift at kumilos ng diretso patungo sa Stone Dragon. Nang makita ang kuko ni Antares na papalapit, ang Stone Dragon ay lubos na natakot, ang kanyang mga kamay, paa at buong katawan ay nanginginig, dahil lamang sa simpleng presensya ni Antares. Ang katawan ng Stone Dragon ay dahan-daang nagsimulang maglaho,
sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang buong katawan na bato ay ganap na nabura. Nang makita ang Stone Dragon na nabubura, sumigaw ang Dragon Emperor, Panginoon ko, kung wala kayo, ano ang mangyayari sa aking Dragon Realm? Noon lamang, dumating si Lin Moyu sa harap ng Dragon Emperor at nagtanong, Dragon Emperor, ngayong umabot na sa ganito, mayroon ka pa bang sasabihin? Nang makita si Lin Moyu na nakatayo sa harap niya, ang Dragon Emperor ay bahagyang natakot at lumuhad. Tumingin kay Lin Moyu nang may kinakabahan at takot na ekspresyon habang nagngalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Sinabi ng Dragon Emperor, ang nagwagi ay hari at ang natalo ay kahiyan. Wala akong masabi, ang aking kawalan ng kakayahan ang nagdala sa aking angkan sa ganitong kalagayan. Pagkarinig sa mga salita ng Dragon Emperor, naalala ni Lin Moyu ang sinabi ni Antares sa kanya. Binatang Lin, ano ang plano mong gawin? Naaalala ang mga salita ni Antares, tinanong siya ni Lin Moyu. Kung ito ay determinadong tumakas sa aking kasalukuyang lakas, hindi ko pa rin ito kayang patayin ng lubos. Mayroon ka bang magandang ideya, Antares? Sumagot si Antares, may paraan ako na maaaring magpagawa nito sa mga kasalanan nito. Ipaubaya mo na lamang ito sa akin, maaari rin nating gamitin ang basurang ito, marahil ay may magandang sorpresa. Sumagot si Lin Moyu, kung gayon, ayos lang. Habang iniisip ang lahat ng ito, nagpatuloy si Lin Moyu sa pagtingin sa Dragon Emperor at naalala ang iba pang mga salita ni Antares, huwag kang mag-alala, ipababayad ko ito. Sa puntong ito, habang iniisip pa rin ni Lin Moyu ang mga salitang yon, ang kuko ni Antares ay nakarating na sa itaas ng Dragon Emperor, hinawakan ng kuko ang Dragon Emperor at nagsimula itong dalhin palayo. Sa sandaling umalis ang Dragon Emperor, ang Dragon World ay nagsimulang bumagsak sa kaguluhan. Matapos madala ang Dragon Emperor, ang kanyang hukbo ay tumingin at sinabi na ang lahat ay tapos na. Ang palasyo ng Dragon Emperor ay nawasak kaagad pagkatapos niyang umalis, habang ang mga Dragon Warrior na naroroon ay maaari lamang magtago at panuorin ang lahat ng nangyayari. Nang makita ang lahat na nagtatapos sa harap ng kanilang mga mata, sila ay lubos na nawasak. Pagkatapos ay sinabi ni Lin Moyu, ang Dragon Clan ay ganap ng tapos na, ang 1000 taong pakikibaka sa pagitan ng sangkatauhan at ng Dragon Clan. Ngayon, ito ay nagtatapos sa aking mga kamay. Noon lamang, isang gintong kulay na level up light ang bumaba kay Lin Moyu, na naging sanhi upang ang kanyang antas ay tumaas ng 2 beses. Nang makita ito, sinabi ni Lin Moyu, nag-level up ako ng 2 beses ng sunod-sunod, hindi masama, si Lin Moyu ay umabot na ngayon sa level 83. Samantala, sa mundo ng tao, mayroong ganap na katahimikan. Ang mga tao na nakasaksi ng lahat ay lubos na natulala, hindi makapaniwala sa kanilang nakita, nagsimula silang mag-usap-usap, nagtataka kung ang mga dragon ay talagang nullipol. Ang ilan ay nagtanong kung sila ay nananaginip, habang ang iba ay nagsabi na si General Lin ay pumasok sa Dragon Realm ng mag-isa at ganap na winasak ang Dragon Clan. Ang mga talakayang ito ay naganap sa buong mundo ng tao, at sa kabila ng kanilang pagkabigla, ang lahat ay puno ng kasiyahan. Samantala, ang mga guru ni Lin Moyu ay nag-uusap din tungkol sa kanyang tagumpay. Matapos makita ang tagumpay ni Lin Moyu, sinabi ni Bai, si Moyu ay talagang mapagpasyahan tuwing siya ay kumikilos. Natatakot ako na kahit ang Dragon Clan mismo ay hindi nag-isip na sila ay masisira ngayon sa kamay ng isang batang tao na nasa mahigit level 80 lamang. Si Meng, na nakatayo sa tabi niya, ay nagsabi, yun ay nag-iiwan lamang ng abyss. Sa Succubus Queen bilang ating inside agent, malamang na hindi na ito magtatagal. Ang kwento ay lumipat sa Abyss World, kung saan makikita natin ang palasyo ng Succubus Queen. Sa loob ng palasyo, may isang taong nagmamadaling pumasok at sumigaw, aking reyna, nakumpirma na, ang Dragon Clan ay ganap na nawasak, at ang Dragon Emperor ay wala saan man. Pagkarinig nito, ang Succubus Queen ay nagsabi, mukhang hindi ako pumili ng maling tao. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip, upang palakasin ang ating alyansa, dapat akong magpakita ng higit na katapatan. Ang kwento ay lumipat sa palasyo ng Demon Emperor. Ang Demon Emperor ay nakaupo sa kanyang trono, habang ilang mga Demon King ay lumuluhod sa harap niya. Natanggap din niya ang balita ng pagkatalo ng Dragon Emperor. Tumingin sa mga Demon King na lumuluhod sa harap niya, nagtanong siya, natanggap ninyo na ang balita tungkol sa Dragon Clan, tama ba? Pagkarinig sa tanong ng Demon Emperor, isa sa mga Demon King ang nagsabi, sa sandaling marinig ito ng Demon Emperor, galit niyang dinurog ang baso ng alak sa kanyang kamay at sinabi,
Sa sinabing yun, ang Demon Emperor ay tumingala at, na may galit sa kanyang tinig, inutusan ng kanyang mga kawal, ipaalam sa buong kaharian, mula ngayon, maghanda para sa huling labanan, sa pagkakataong ito, ako man ang mamatay o siya ang mapahamak.